pa ang mga pwedeng sakyan ng toddler sa Disneyland? Samahan nyo kami sa second day namin sa Disneyland Park. Ang costume today ni Sophie ay si Ariel from The Little Mermaid. Siya pala yung pumili ng costume niya. Tinulungan niya ako mamili niyan online. Syempre, gusto ko yung susuotin niya, yung gusto talaga niyang costume. Sa pangalawang araw, hindi na kami nag-early pass, pero baka nagtataka kayo bakit hindi kami pumila. Kasi kapag naka-check-in ka sa Disneyland Hotel, may separate sila na pila for that and mabilis kang makakapasok. Isa pala sa ma-advise ko sa inyo when riding the attractions, kapag nakita nyo yung gusto nyong ride at wala gaanong pila, nako, go for it. Huwag nyo na sabihing mamaya na lang balikan natin. Kasi most likely, pagbalik ninyo sa ride na yan, mahaba na ang pila. Sinishare ko lang sa inyo kasi ganito yung naranasan namin. Sumilip kami sa World of Frozen, pero grabe talaga yung tao. Hanggang late night, 70 minutes yung waiting time sa rides. Kaya hindi na kami bumalik. Instead, pumunta na kami sa ibang rides na gusto pa naming masubukan. Isa na dito, yung Jungle River Cruise. And guys, super recommendable itong ride na to. Unang-una, ayan, pwede si Sophie, pwede ang toddler. And pangalawa, hindi lang siya basta boat ride. May pa-tour sa jungle at makikita nyo dito yung treehouse ni Tarzan. That time nga lang sarado siya, kaya hindi namin napuntahan. Pero sa boat, maiikutan nyo siya. Makakakita din kayo ng iba't ibang jungle animals at kung ano-ano pang sorpresa. Nako, for me, sobrang astig talaga nitong ride na to. Siguro for toddlers, i-ready nyo na lang din sila at i-explain para hindi sila matakot during the ride. Pero ayun, masasabi ko lang talaga, very exciting nitong ride na to. Nakakatuwa. Tignan nyo naman, maluha-luha si Little Donya. Imagine nyo na lang kung walang nag-explain sa kanya, 'di ba? O, tignan nyo naman yung pila after namin mag-ride, humaba na ng bongga. Nung kami, halos 5 minutes lang iinintay namin. After that, pumunta naman kami sa Toy Story. Again, make sure to download the Disneyland app para alam nyo kung saan mag-a-appear yung mga characters. And to see na din yung waiting time ng mga rides. So, nandito nga kami dahil nakita namin may meet and greet dito yung isa sa mga favorite Disney characters ni Little Donya. Pero bago yan, may time pa naman kaya nag-decide na kami mag-rides muna. Dito kami sa Slinky Dog Spin and sobrang nagustuhan dito ni Sophie. Oh ha, wala kayo sa lolly ni Sophie, o diba? Nagra-rides yan. Nung una nga natatakot pa si Sophie, tas maya-maya ayan na nakangiti na. Again, kinukwentuhan ko din siya kung ano yung ginagawa ni Slinky, ba't kami gumagalaw. Sabi ko nga hinahabol namin si Buzz Lightyear niyan. Kaya yan, tuwan-tuwa siya, tas sabi niya, faster, faster, Slinky! Dahil dyan, mas nag-enjoy pa talaga siya sa ride. Ay sus, tignan niyo naman ang ngiti. Saktong-sakto nga kami kasi pagkababa namin, pumunta na kami kung saan nagbi-meet and greet and una kami sa pila. May full video pala ako ng meet and greet namin with Buzz Lightyear. Grabe, yung reaction dito ni Little Donya, OMG. Ito na yata yung pinakakilig na kilig siya sa buong buhay niya. Sobrang cute talaga kasi ever since, love na niya si Buzz Lightyear. Hilig pa nga niya sabihin dati yung linya ni Buzz Lightyear na to infinity and beyond. Nakakatuwa talaga na finally nag-meet na sila. Sobrang swerte din talaga namin ito kasi hindi namin nakita sa app pero may meet and greet si Moana. At again, nasaktuhan lang talaga namin na as in dumadaan lang kami tas napansin nga namin. Aba, ang galing din ni Mommy kasi dala niya si Moana doll that day. Ay, Diyos mio talaga. Pag nanay ka, no, you plan all these strategically. Wow, strategically! Pero totoo kasi for me ha, para lang naman maging mas maganda din yung experience ni Sophie. Dahil din kasi dito, mas madali siyang makakonect sa mga characters. Although, iba yung connection nila ni Buzz Lightyear talaga. Sayang nga, may nakalimutan palang i-ask si Sophie dito kay Moana. Gusto niya kasi malaman kung nasan si Maui and Heihei daw. Kaso yun, may kausap na kasi siyang ibang bata, kaya ni-redirect ko na lang siya sa ibang bagay. After that, nag-bathroom break muna kami. Nakita nga namin nandito naman si Pluto sa tabi. Ito naman ang sabi ko sa kanya, ay pakainin mo si Pluto, kaya lumalabas-labas yung dila niya. Nyam daw. Kaso feeling ko, hindi siya naintindihan ni Pluto. So, yan, nag-picture-picture na lang sila. Gustong-gusto kasi talaga din pinapanood ni Sophie yung Mickey Mouse Clubhouse and Fun House. Kaya super familiar talaga siya sa mga Mickey Mouse and Friends na characters. Nako, feeling ko din pala si Lolly super happy. Gustong-gusto niya si Pluto. Ang ganda din kasi ng smile, oh. After that, nag-lunch muna kami. Buti nga natagpuan namin tong Plaza Inn. Madami naman kayo nandito sa loob ng Disneyland, pero parang ito talaga yung isa sa mga pinaka-nice na nakainan namin. Hindi sobrang daming tao,
tapos maayos. Cantonese cuisine pala yung meron dito. And ito yung mga in-order namin. May na-meet din pala kaming mga followers dito na magkakapatid. Ito pala sila Kendra, Mace, and Shami. Nako, tignan nyo naman, sobrang cute talaga nila. Pagkalabas nga namin, may parade palang dumaan. Then, nag-separate muna pala kami ni Lolly dahil mamimili daw muna siya. Kami naman, tuloy sa pag-ride. Next ride is the Orbitron, and any height nga to. Even sa Disneyland app pala, makikita nyo yung mga rides kung ano yung mga height requirement nila. Para pala siyang yung Dumbo ride na sinakyan namin nung first day. Pero ito, parang mas mataas siya and mas malaki, I think. Sobrang nagustuhan din to ni Sophie. Nako, next time, siya na ata yung kasama ko sa mga roller coasters. Si Daddy B kasi hindi mahilig sa mga roller coaster. Ay sus, tignan niya naman, ang saya-saya ni Sophie. Pinapaangat baba ko kasi yung ride dyan. May control kasi yan. O, diba? Sulit na sulit talaga. O, happy siya. Yung pila din pala namin dito, hindi ganun katagal. Nung nakita namin na maiksi lang yung pila and wala namang height requirement, go na kami. Next namin pinasukan is yung Mickey's PhilharMagic. Naalala ko nga, parang ganito yung sa Universal Studios na Shrek Castle. In fairness, nagustuhan din to ni Sophie. Sumunod naman naming pinuntahan is itong The Many Adventures of Winnie the Pooh. And guys, super recommendable ito for small kids. Ang tawag nga ni Sophie dito is Baby Roller Coaster. Kasi as in, sobrang pang-baby talaga siya. Pero at the same time, astig yung ride kasi ewan ko, ang galing ng mga nasa loob. Hindi ko ma-explain, basta make sure na madaanan nyo din to or masakyan nyo to. Nagpahinga nga muna kami niyan and nag-snack. Kakalakad kasi dito, magugutom ka kaagad. Sobrang cute pala, tignan nyo yung Mickey Mouse waffle, oh. Yung lasa, okay lang naman. Tapos ito naman yung drink ko. Java Chip Girl Forever. Super tempting din pala bumili na tong frozen tumblers. Ay, Diyos mio, pikit mata na lang. First day palang tinuturo na pala to ni Daddy B, yung Mystic Manor. Gusto niya matry ito, kaso nag-aalala kasi siya, baka matakot daw si Sophie. Sabi ko sa kanya, go na kami, and wala naman din kasi masyadong pila. Itong si Sophie, nakikinig naman yan sa amin kapag pinagtakip namin ng mata at sinabi namin na may nakakatakot. Which is yun nga yung nangyari dito sa ride na to. Halos the whole time nakapikit yung mata niya. Kahit ganun yung visuals, yung ride naman hindi naman super scary. Actually, i-recommend ko din to as in sobra, guys. Sobrang galing talaga ng ride na to. I think hindi lang ganun ka-popular yung show na to. Pero yon, maganda talaga matry nyo to kasi astig talaga yung ride as in. Recommendable siya for older kids or adults. Malapit na yan mag-fireworks kaya halos wala na gaanong pila. Dahil dyan, nakapag-roller coaster pa ako. Akala ko nga yung last ride namin is yung Mystic Manor. Pero hindi, ayoko paawa. So itong roller coaster na to is the Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars. Hindi pwede mag-ride dito si Sophie kasi 112 centimeters or 44 inches or taller dapat. Dahil nga wala masyadong pilang haba ng nilakad ko papasok. And nung mga oras na yan, parang niisip ko mag-back out na ba ako? Don't worry, sumakay pa din ako niyan. Sabi ko kasi sayang naman, nandito na ako eh. Magpo-post na lang ako ng separate video for the ride. Mostly sumisigaw lang naman ako doon. After nyan, dumiretso na kami sa Disneyland Castle kasi doon gagawin yung fireworks. Nakapag-post na din pala ako ng separate video for the fireworks. So kung gusto nyo panoorin, nandyan lang yan sa mga videos ko under VFam Travels. Oh. Sabi na! Oh my God! Bilis na batang to! Sophie? Ah! Why? Natakasan niya ako! Samahan nyo kami sa last day namin dito sa Hong Kong Disneyland. Hi! Win Elsa. Press it please. Down. Yeah, there you go. Here! Mio. May one free day nga kami para mag-ikot-ikot dito. Tuesday to Saturday kasi, binook namin na stay dito sa Hollywood Hotel. Isang tulog na nga lang niya, nataalis na kami. Instead din pala na pumasok pa kami sa Disneyland Park, naisip namin na mag-explore na lang kami dito sa 3 hotels in Disneyland. Sa bawat hotel nga, meron silang pool. Gusto nga namin sana ni Sophie mag-swimming. Pero gusto kasi talaga namin mag-explore sa iba't ibang hotels dito. Kapag nag-swimming kami, nako, mauubos yung oras talaga namin. So, dito tayo naka-check-in sa Disney Hollywood Hotel and pupunta tayo today sa Hong Kong Disneyland Hotel. Yun din pala yung pinakamalapit na hotel sa Disneyland Park. And while waiting nga for the free shuttle para makapunta tayo doon, ayan, nag-ikot-ikot muna kami. Ang sarap lang din dito compared kasi sa Pilipinas, kahit na tirik yung araw dito, hindi masakit sa balat. Kaya walang problema mag-ikot-ikot. Napakabilis nga lang ng biyahe, walang traffic dito. Char! So, ito pala yung Disneyland Hotel and Victorian style yung hotel na to. Very elegant nga yung
yung itsura. And ang alam ko, ito yung pinaka-expensive na hotel nila dito. Ito nga si Little Donya, nagpapapicture sa akin dito sa Christmas tree na to. Natuwa kasi siya, sobrang taas. Tapos ayan, ang kulay-kulay. Sa bawat hotel, makikita mo din yung mga complimentary activities nila and yung may mga additional payment din. Sayang nga, hindi na din namin to nagawa. O diba, napakadami talagang pwedeng gawin kahit sa hotel ka lang. Naaalala nyo, last time, dumaan din tayo sa Explorer's Lodge. Exotic naman yung design dito. Hindi namin fully naikot talaga last time, kaya puntahan natin ulit later. So, balik tayo dito sa Victorian-style hotel ni Disneyland. Pumunta pala kami dito para mag-lunch. Syempre, gusto natin matry yung iba't ibang restaurants nila dito sa bawat hotel. And so far, dito yung pinaka-favorite ko. Si Sophie din nga, ang daming nakain. Yan pala yung mga in-order namin. May pasta, soup, sea bass ata to. And then, umorder din si Daddy B ng chicken. Guys, sobrang sarap nitong chicken na to. Simut-simut talaga namin to. And ang mahal din naman kasi, so dapat lang simutin, aba. Tapos, yan ay itsura nung sinerve nila sa amin. Nakalagay siya sa malaking pot. For desserts, ito, nag-sampler na lang kami para matikman namin lahat. And lahat ang sarap din. So far, lahat ng kinain namin dito, masarap talaga. And since Victorian nga yung theme, F na F ni Little Donya na princess daw siya. Pagkatapos kumain, tinignan nga namin tong nasa labas. Naalala ko nga yung Kramer family kasi nakita ko na nagpunta din sila dito. Tapos yan, naglaro sila dito sa maze na to. Nung nakita to ni Sophie, sobrang excited siya bumaba. Si Daddy B din. First day pa lang, gustong-gusto na puntahan to ni Daddy B. Pero sa sobrang busy, syempre yan, pinaglaanan na lang namin ng oras nung last day. At ayan, nakababa na nga kami. Dito pala yung itsura ng hotel. Sobrang ganda, diba? Sana someday ganito yung bahay ko. Char! Oh my gosh, baka hindi na kami magkakitaan. Pagkababa namin dito, dire-diretso nga to si Sophie. Pumasok agad sa maze. Diyos mio, ang nervyos ko talaga. Kasi mataas yung bushes, so hindi ko siya makikita. I mean, mas mataas siya kay Sophie. Ayan, makikita nyo naman, mas matangkad talaga sa kanya yung mga halaman. Kaya kung may maliliit kayong kids dito, Diyos mio talaga. Make sure bubuntutan nyo talaga kasi baka hindi nyo na sila matagpuan dito. Pero grabe yung takbo talaga ni Sophie dito. Sobrang nag-enjoy siya. Hindi ko lang in-expect na mag-enjoy siya sobra dito sa maze na to. Tuwang-tuwa kasi siya na nakakatago siya or hindi namin siya makita kaagad. Ako, thrill seeker yarn. Maya-maya, ayan, naging malaaso na siya at nagdig-dig na dito. Nagsumbong nga ako niyan kay Daddy B kasi sabi ko, Daddy, tinatakasan niya ako. Nahirapan lang kasi si Daddy B bumaba kaya hindi siya agad nakasunod dahil hawak niya yung stroller. So, ayan, kita niya naman, naghahabulan talaga kami ng malala. Pero yun, super worth it na nagpunta kami dito kasi yan, super happy naman ni Sophie. Kakatakbo din pala na dapa siya dito. Diyos me, buti na lang at hindi natusok ang face. Pabalik na nga kami, mag-elevator kami. Tapos malapit sa elevator, nakita namin may Bippity-Boppity Boutique pala dito. Parang ito lang yung hotel ata na merong ganito. Yung isa kasi nasa Disneyland na mismo. Ito yung ipapa-experience mo sa kids na the-dress up ka nila as a princess. Yung kids pipili ng dress dito, nakamukha nung Disney princess na gusto nila. Tapos syempre may crown, tapos aayusin nila yung hair mo. Super nice na experience. Iniisip ko pa lang, how I wish na experience ko to nung bata pa lang ako. Pero si Sophie na lang. Pag medyo lumaki-laki na siguro siya, ipapatry namin sa kanya para naman mas maalala niya yung experience na yan. May kamahalan din kasi, 2,495 Hong Kong dollars. That's 17,850 pesos. Kaya yun, binila na lang namin si Sophie ng mga outfits niya sa Pilipinas, tas dinala namin dito. For now, yun na lang muna. Pag-iipunan ko yan, Sophie, don't worry. Pagbalik natin sa Disneyland. Nakakatuwa din talaga kay Sophie. Alam niyo, sabi niya, let's just check, let's check. Kasi alam naman niya na hindi kami bibili dito. Kaya sa mga nagsasabi na swerte si Sophie sa amin, hindi guys. Kami yung sobrang swerte sa kanya kasi ang bait-bait talaga niya. Napaka-maintindihin talaga niya as in. Si Loli nga, natatempt ng bilhan, tinatanong niya si Sophie. Tinatanong ako ni Loli, baka may gusto daw si Sophie. Tapos nadinig ni Sophie, sabi niya, we're just checking, we're just checking. Hay nako, super proud mama here. I do not want to shop. Char! Shopaholic yarn. Pero ayan, nagaganda din talaga ng mga items nila dito. I heard din pala na if you're wearing a Bippity-Boppity Boutique sash, iba yung treatment ng mga Disney characters sa'yo sa loob ng park. Ewan ko lang kung totoo ba talaga yun. Sige nga, i-comment nyo kasi hindi ko talaga sure. Pero yan, super nice, diba? Ang ganda talaga dito. Nakaka-excite din talaga for the kids. Pagsakay namin sa shuttle, nakatulog na nga to si Sophie. Sobrang pagod, kakatakbo yan. Dahil nakatulog si Sophie, nag-decide kami lumabas ni Daddy B muna. Kami ni Daddy B talaga mahilig kami mag-explore sa isang place. Kaya yan, naglakad-lakad muna kami around the hotel. May pa-movie din pala sila dito sa Hollywood Hotel. Nakita kasi namin lagi sila nagsiset up dito pag gabi. Kaso di na din namin napupuntahan to. Siguro, ang tip ko na lang sa inyo is kailangan nyo lang i-prioritize yung gusto nyo talagang gawin. Umpisa pa lang, pilian nyo na kung ano talaga yung mga pinakagusto nyo para hindi kayo sobrang nalilito. So, ayan, naglakad lang kami
kami papunta sa Disney Explorers Lodge. May daanan kasi yan sa likod ng mga hotels. Since magkatabi lang naman sila ng Hollywood Hotel, pero medyo malayo pa din guys, sa'yo lalakarin. So kung may kasama kayong matanda or bata, medyo nakakapagod talaga siya. So ayan, nag-ikot-ikot lang kami dito, yan, para pakita din sa inyo kung ano itsura. Parang sa lahat din ng hotels, ito yung pinakagusto ko. Pero yung Hollywood Hotel kasi, parang tingin ko, perfect fit siya for Sophie. Mas pambata yung itsura. And syempre yung main reason is yun talaga yung pinakamura sa lahat ng hotels dito. Pero yun, ang ganda talaga dito sa Disney Explorers Lodge. Para sa mga adventures, perfect talaga tong place na to. Last punta natin nang galing tayo sa harapan. So ito, galing kami sa likod, papasok ng hotel. And then ito yung itsura ng loob ng hotel nila. Para ka talagang nasa island, ganun. Warm light din pala yung gamit nila dito, kaya super homey din ang feeling. May stores din sila dito, pwede kang mag-shopping, and then ayan, may mga chocolates din. So, sobrang cute nila, hindi ko alam kung makakain ko ba to. Diba? Kawaii! And then, ito naman yung nasa stores nila. Grabe, kailangan talaga malakas yung pampigil powers mo dito kasi mabubudol ka talaga sa sobrang ganda ng mga items. After nyan, bumalik na kami ulit ni Daddy B sa Hollywood Hotel and nag-decide nga kami na mag-snack muna konti bago kami mag-dinner. Ito yung napili namin. Hindi ko na maalala kung anong tawag dito. Basta scallop siya. Tapos, edible din yung wrapper na yan. My gosh, parang makakaisang dosen ng ganito ko sa sobrang sarap. Ang dami din palang Pinoy workers dito sa loob ng Disneyland. Shoutout po sa inyo sa nag-serve sa amin dito. Tsikahan malala nga din kami dito kasi lumipat daw sila dito ng family niya sa Hong Kong. So yun, maganda daw yung benefits kasi dito. O diba, chinismis ko na. Maya nagising na din si Sophie at ayan nga, nakapisa, hindi ko alam bakit. Nagpapapicture ata siya dyan. Tapos sabi niya, Disneyland! Nag-decide kami niya na mag-dinner sa Explorers Lodge kasi yung dinner dito sa Hollywood Hotel is buffet. The next day, ito na yung araw na babalik kami sa Pilipinas. At dahil last day na yan, talagang kumain ako ng bonggang-bongga. Before leaving, dinala muna namin si Sophie dun sa playground dito. Nadaanan kasi namin siya one time and nag-promise kami sa kanya na pupunta kami para makapaglaro siya. Naku, tuwan-tuwa talaga to mag-explore yan. Tignan nyo, kahit nadapa-dapa na nga. O diba, sobrang cute to. Ang happy-happy niya talaga dyan. Nung magsa-slide nga, nakakatawa, nagpapasalo talaga siya kay Daddy B kasi natatakot siya bumaba. Matatakotin kasi ito sa mga slides. Ayan, o, tignan nyo, pinipigilan niya yung pagbaba niya para hindi ganun kabilis. Maya-maya niyan, bumalik na kami para makapunta na sa airport. May music pala dyan habang naglalakad kami, kaya nagsasayaw kami at nawasiwas na nga to si Little Donya. Gustong-gusto niya talaga yung ganyan, yung para siyang nililipad. Last pahabol, bago kami umalis, namili pa nga kami ulit. Ipapakita ko sa inyo on a separate video lahat ng mga napamili namin. Kakatawa kasi kanta ng kanta si Sophie bago umalis. So, ayan, goodbye na. Bye-bye, Disney. Bye-bye-bye. Bye-bye-bye. Bye-bye, Disney. Had so much fun. Bye-bye-bye. Bye-bye. Nako, Little Donya, we'll be back talaga. Sobrang nag-enjoy kami dito sa trip namin. Tingin ko with proper planning talaga, mamamaximize nyo yung time nyo dito. Napakarami naming tips na binigay sa mga previous mini vlogs namin dito sa Disneyland. So, kung gusto nyo ma-maximize din yung oras nyo dito, yun, panoorin nyo yan. Yun lang, till our next adventure. Love, love!